Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga, dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw Naman. 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 Good morning, classmates. Yes. Siyempre, hello, good morning. Kasama nyo ngayon si classmate Kay. And syempre kasama si classmate Dominic. Yes. Ayan. One day na lang guys, Valentine's Day na. Yay, happy Valentine's Day. Happy nga ba? Charet. Wow. And also, today is World Radio Day. Ang daming kaganapan. Happy World Radio Day. Oo. Yung radio, pang-express siya, pang-reach out sa mga malalayo sa atin. Pwedeng mag-share ng music, mag-greet on air, di ba? So, happy Valentine's Day nga. Oo nga, at ano nga ba naman ang Valentine's Day without, di ba, yung love songs at mga advice programs. At yung mga Yes, oo. hugot programs tulad ng ikaw naman. Yes, so good programs like Ikaw Naman. And another thing is, writing is another way to express and to reach out. And syempre, yun yung isa sa mga unang paraan ng communication. And, Oo nga, at last week, 'di ba, ipinangako namin na magkakaroon tayo ng special guest ngayong episode. wow! Sino nga ba tong special guest natin, classmate Dom? Ito ating special guest ay mula sa UP Writers Club. Ayan, magpapakilala sila. Ayan. Hello, guys. Hi. Hi, so, what are your names? Introduce yourselves. I'm Justine Jordan. I'm Ellie Razon. I'm Riza Edu. Hello. Ayun, so, may tanong lang ako. 'Di ba, UP Writers Club nga, do you often do writing contest, given nga na Writers Club kayo? Or kung restricted lang ba kayo sa writing aspect or not? O, ayun. During our special events, we always try to hold writing contests. Especially this week, this is our Anniv week. So, during this time, we always try to have, especially this contest, the love letter writing contest. Okay, so paano restricted lang ba kayo sa yung writing contest nyo sa pagsusulat or meron pang ibang forms? Or Contest? Oo. Ah. Yeah, we Medyo na ano sila, pero okay lang yan. Yung tanong is, kung restricted lang ba kayo sa writing aspect or do you have other things Na ginagawa. Oo, like that. Oh, like as an org, like we Yeah. hold okay. lecture series. Yun. Especially this year nga. This week since Annual Week namin, nagpa-lecture series kami just the other day. Pero yung lecture series nyo about writing pa rin, syempre. Or... Yeah, and publications. Yun. Scary. So, paano kayo nag-come up with this contest? Yung love letter writing contest nyo nga. Actually, this is, I think, our third year with this contest. Kasi since it's February, we feel that a lot of students need an avenue to express themselves. Saan ang galing yung ideyang to? Or ano yung objectives nito? It's basically like what Riza said. Yun nga, maka-reach out sa mga students, especially now, February, madami mga hugot. And, with love letter writing contest, you can express the hugot and be creative about it. Yeah. At, ayun, ano nga ba? I-refresh lang natin yung ating mga listeners, no? Ano nga ba yung mechanics ng contest nyo na ito? Oh, well, this contest is open to every UP student. Like in whatever college. What you have to do is to write a letter. It has to be minimum 700 words, right? Yeah. Minimum 700 words, either Filipino, English, Taglish. And whatever you want to say in whatever form then. You always have to stick to the theme because every love letter writing contest, we try to keep a theme. And then your letter can come in the form of a poem or really a normal looking letter as long as it sticks to the theme and it has a lot of emotion. And that's what makes it into the short list. At ano nga ba yung theme natin for this year? Heartbreak. Mahilig kami sa ganyan. So, Ikaw lang yata. Joke lang. Ayun, so ano naman yung criteria nyo for judging? Usually the criteria is the emotion in the piece and basically just how well the piece is written. Content form. Our members
take a look at it, and then from all the letters we receive, we create a long list, and then we vote, create a short list, and then until we have the final 3. How did you choose the winners? So, what made them stand out? Ano yung mga characteristics siguro? Well, basically we make short lists. Parang from different members get to different members get to make a short list of who they think would have the best, but I mean the best piece. And yun, pag tapos yung combination ng mga shortlists na yun, kung sino yung may pinakamaraming votes basically, tas kung yun magiging first, second, third, like, yung ganun yung basically yung pagka choose namin. What made them stand out nga? Yung Ano yung characteristics ng mga nung mga nanalo na what made them stand out, yung emotion talaga. Kasi 'di ba, kaya maraming hugot and ganyan. So, yun, kung nararamdaman namin yung peace, yung intensity ng emotion ng peace, yun, mas nagsistand out siya. Tapos, minsan din yung form, may din yun. Kasi, like, yung iba nag-experimental. So, yun, parang bago din yun, di ba? Okay. So, yun, bilang nabanggit nga nila na kung sino nga daw yung may may pinaka-intense yung emotions at syempre well-written yung mga winners at mamaya ay i-announce natin yung mga winners, onting hintay na lang, di ba? So, yun. At syempre, hindi lang sa writing contest pwede mag-share ng inyong writing talent. Yes, dahil kung kayo ay mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radiodrama, o kahit original na komposisyon ng mga awitin, maaari kayong magpadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. yes. At syempre, sa aming pagbabalik ay mababakinggan natin ang isa sa mga piyesang nanalo sa Sulat Sugat Writing Contest na hatid ng UP Writers Club. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic. At kasama nyo rin si classmate Kay. And syempre, kasama natin ating mga classmates sa UP Writers Club. Diba? Ayan, so kanina na pag-usapan natin dahil papalapit na ngayon Valentine's Day at maraming hugot. At pinag-usapan rin natin yung writing contest ng UP Writers Club na entitled na Sulat Sugat. So ngayon naman ay i-announce na natin kung sino yung mga nanalo sa writing contest na ito. So this is yung third place na letter namin. D. This letter was supposed to be about si Devant D, the one who broke the heart you had to refashion patiently. It must have been hard for you to hear about the first draft, about opening allegedly healed wounds in the name of art. The 2 years and 5 months with you has yet to rid me of the sadness I buried beneath the floorboards of my consciousness, waiting for its sticky blackness to spill out again and trap me. I wish there was something else to say in place of I'm sorry that would make it better. You always tell me there is nothing to be sorry for, that apologies are unnecessary, but you'll have to indulge me one more time because this letter is not for him. I've let him take too much out of my life, and being honest about my feelings is one of those things. I've broken your heart a lot of times, not enough for a clean, even break. Heartbreak is rarely that simple. It begins with the tiny cracks in the fine china, repeated use and heat and age, leaving veins all over its perfection. Maybe you had to call off our dinner, or I'm panicking over my midterm exams and it makes me snap at you. Maybe I keep sending messages about how sad I am, but you have to work on your thesis, and I don't understand how you can be so busy. Maybe for some reason, something inside me tells me that this mess that I am is going to make you leave me for someone prettier, smarter, kinder, more understanding. These things don't tear us so neatly. They eat at us late at night, stealing sleep and coming out of our mouths only when it
feels like there's nowhere else for these cracks to cut into. I was good at doing this again and again because I couldn't handle the joy of being with you, knowing that someday it would end, believing with all my heart that it would, and that the only way to save myself was to push you away. It was our friend who first told me about the hedgehog's dilemma, that like hedgehogs huddling for warmth, people who get closer and closer together expose themselves to greater pain. We do or say the wrong things even when we don't mean to. I've always felt myself pulled towards you by some secret, special form of gravity. But every other relationship before you that has seen me and the worst parts of me, the dirty and shameful bits that I wanted to sweep under the facade of the perfect girl, they fell apart. With all those secret fears and whispered weaknesses as the best ammunition, so I sealed off that part of myself and kept people at arm's length. Because of those walls, there are people who have known me for years but can't say anything very personal about me for this reason. It wasn't because I felt they weren't worth befriending. I just wanted to avoid the inevitable fallout. People always leave. I told you anyway. I thought that you deserved to know what you were getting into. But instead of running in the opposite direction, you pointed out to me that the hedgehog's dilemma was a myth. A hedgehog's quills only become raised and sharp when they need to defend themselves. And unless they perceive each other as a threat, hedgehogs can actually snuggle quite happily. I keep seeing threats where none exist, and it always gives you a reason to ignore me or lash out because the things that happened to me weren't your fault. But here you are, bearing it all with grace so that I won't hurt myself with the thoughts of all the things I put you through. You bear me with such grace. You let me hold you even when my quills are raised. I want to learn to stop hurting you, if you'll let me try. In the art of kintsugi, a craftsman mends broken pottery with lacquer and powdered gold, resulting in a work of art that is far more valuable than the original piece. I want to hold on to our cracked china cup and our dreams of the house by the sea and days of living together, for those dreams to fill the gaps and make our little cup beautiful. You filled my heart with gold. Let me fill yours. Always, Leslie. At yan na nga ang ating third place, ano? Yeah, all right. Congratulations to our letter sender, third place. She is a first-year Juris Doctor, Miss Leslie Rodel Briez. Yes. Congratulations! Question, classmate Dom, at sa ating classmates from UP Writers Club, how did the material make you feel, ano? Well, actually, Leslie was a former org-mate of ours, so we know some parts about what she was talking about when we read her letter. Oh. Yeah. Okay, so parang nakaka-touch nga yung, lalo na yung part na parang I've broken your heart a lot of times. Parang, di ba? Parang, tsaka yung part na... Tama yun. Not enough for a clean, even break. Di ba? Heartbreak is real, that simple. Di ba? Oo, yan. Wow! Sobrang hugot. Tsaka yung parang sinabi rin yung hedgehog's dilemma. Parang minsan nga, naisip ko, parang nararanasan ko ba to? Parang may natatakot ako na maging masyadong malapit sa mga tao because yung sabi nga din, di ba, yung sa mga familiar kay Hazel Grace na I am a grenade and I might explode anytime. Charet. Yes! Hugot tayo dyan! At isa pa yung, I want to hold on to our cracked china cup and our dreams of the house by the sea and the days of living together. For those dreams to fill the gaps and make our little cup beautiful, you filled my heart with gold, let me fill yours. Totoo yan. Parang kahit na heartbreak siya, parang in the end, parang masaya pa rin somehow. I don't know, parang yun yung na-feel ko. Ikaw ba kasi ito? Wala lang. Sobrang hugot lang kasi. Sanay tayo sa mga ganito. Kaya, yung construction din ng words, it was very nice. Di ba? Parang, ikaw, classmate. Totoo yan. At sobrang hugot nga, di ba? At syempre, kung meron pa kayong mga hugot na gustong ilabas dyan. Ito ang third placer. Ayun, katulad ng ating nanalo na third placer sa writing contest na ito, ay maaari nyo nga rin itong ipadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Ayan. At syempre, manatili lang tayong nakatutok, di ba? Dahil sa susunod nating segment ay mapapakinggan naman natin yung iba pang nanalo sa writing contest na ito.
Ito ang programang In. Ikaw naman, Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang... Ikaw naman! Siyempre, kasama niyo pa rin si classmate Dominic. At syempre, si classmate Kay. Yes, and kanina nga, napag-usapan natin sa third placer. Di ba yung nanalo ng third placer, yung kanyang naisulat. Tama yan. At ngayon naman ay i-announce na natin yung second placer sa contest na ito. Wala nang patumpik-tumpik pa. Heto na. Jay, nangyayain mo akong magsimulang muli. Nalimutan nating tanawin ang mga bituin. Imbes, naalala ko noong nagsisimula pa lamang tayo. Sinusundo mo na ako sa laboratorio nang pagtakhan mo kung bakit hindi ko maiwan ang aking ginagawa, bagaman 10:00 na ng gabi. Sinabi kong hindi maaaring iwan ang pagdadalisay sapagkat delikado. Namangha ka sa konsepto ng pagdalisay. Ang pagbubukod sa mga magkakahalong kemikal gamit ang marahang apoy upang mahango ang mga ito ng puro. Habang naghihintay, ipiniit mo ako sa iyong matatag ngunit maamong yakap. Sabay ibinulong sa akin ang ilang tula ni na Jose Corazon de Jesus, Rebecca Año at Elinia Mabanglo. Lumalamig na ang gabi, ngunit kay init ng haplos ng iyong mga salita sa aking tenga, sa aking pisngi, sa aking labi, ng iyong mga bisig sa aking mga bisig. Tinanong kita, paano naman kaya ang pagdadalisay ng mga salita o ang mga intensyon at emosyon? Sinasala rin kaya sa init ang relasyon upang madalisay? Kailan may hindi ko matatawaran ang iyong naging tugon? Sabi nga ng isa nating paboritong tula, mabait ang mga bituin. Sa mga mangingibig, isa lamang ang hiling, umibig at umibig at umibig, nang may magawa ang mga bituin. Salamat, sapagkat tinuruan mo akong maniwala sa mga tala at tula. Samantalang inihihiwalay ko sa laboratorio ang mga bahagi at sinisira ko sa pamamagitan ng apoy ang katas ng dahon ng makahiya. Siya naman nating sinusuyo at pinaglalapit ang isa't isa. Hinahanap ang init sa ating mga palad at sabay na hinihilot ang lamig sa ating mga puso. Madilim ang hinaharap, ngunit nananalig tayo sa gabay at liwanag na dala ng mga tala. Ngunit tila labis tayong nadala at nagpadala. Nakapapaso ang labis at agarang apoy, nakasusunog, nakaaabo. Nalimutan natin kung bakit marahan lamang dapat ang apoy sa pagdadalisay. Ganon din pala sa pakikipagrelasyon. Hindi na mapagkandili ang init na namamagitan sa atin, kundi nakasusugat na. Tinangka nating apulahin ang liyab gamit ang kung anong naiwan sa atin, tugma sa tula, patak ng luha, panata sa tala. Ngunit huli na upang mapatahan ang nagngangalit na apoy. Humingi ka ng pagkakataon upang palamigin ang lahat at sumang-ayon ako. Nangyayain mo akong magsimulang muli, tinangka kong magbasa ng mga tula upang humingi ng tulong. Sabi rin sa ating paboritong tula, malupit ang mga bituin. Sa mga bigo sa pag-ibig, labis ang hinihiling. Umibig at umibig at umibig pa rin, nang may magawa ang mga bituin. Nangyayain mo akong magsimulang muli. Nalimutan nating tanungin ang kahilingan ng mga bituin. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko pa kayang magtaya muli. Hindi ko pa kayang manalig muli sa mga tala at tula. Labis akong natupok. Kasalukuyan ko pang sinasalba ang aking sarili mula sa mga naabong tula. Naharangan pa rin ng usok ang mga tala. Sa 3 buwan nating paghihiwalay, natutuhan kong may kagandahan man sa pagbubuklod, may kagandahan din sa pagbubukod.
Mistulan tayong dinalisay ng apoy at napagbukod sa pagkahiwalay na plaska. Ganito pala maging puro. Lagit-lagit. Why? 5 ng Pebrero, taong 2014. Wow. Yan. So, ang second place winner natin ay si Gerald Gracious Yi Pascua, second year MA Economics. Wow, ayan. So, very Para sa heartbreak akin, na ano. mas nag-struck to kasi gamit Filipino eh. Totoo. Tsaka medyo nakarelate ako kasi dati akong chem. So, alam ko yung sinasabi niyang proseso. Joke, charet. Pero yun nga, bukod dun sa didiscuss niya, parang tumagos talaga. So kayo, mga ating classmates, what struck you about the love letter? Well, di ako chem, so... Pero noong una ko siyang nabasa, nung pinapabasa sa amin yung long list, talagang, oh my gosh, feelings. Na-feel ko yung di na niya kaya magtiwala ulit. Oh no. Gusto ko yung may linyang, yung pagbubuklod at pagbubukod. Parang it's so nice, it's so witty. Tsaka sa Filipino, so parang ang dami kasing pwedeng magawa sa lingwahe. Talaga. And mas tagos di ba? Kasi mga Pilipino tayo. Totoo. Tsaka yung motives nung tula, yung mga between, yung yun nga, yung kwentong nagsimula sa lab, pati yung mga tula nila na tungkol din sa mga between, di ba? Parang sobrang nagamit siyang maigi para ma-relate yung gusto niya iparating. Tama. And it's a love story that ended with regrets, di ba? Parang, it's so heartbreaking. Totoo yan. Yun na nga, nasabi nga kanina ng ating classmate, na hindi na niya kaya magtiwala ulit. Parang sobrang sakit nun. Yung sabi nga, di ba, parang once you break trust, parang it doesn't make a sound, pero yun yung sobrang makaka-shatter. Yes, ayun tayo sa hugot natin, classmate Kay Nag-mention din siya ng mga manunulat, di ba? Very steeped in literature yung persona and yung romantic interest niya. Sino tong mga Merong idea ba kayo? Sino tong mga writers na ito? No, kayo wala. Pero daw. very famous dyan yung linyang ginamit. Yung umibig at umibig pa rin ng may magawa ang mga between. True. Okay. Oo nga. So, yun, parang sabi din doon yung manalig sa mga between, tsaka yung maging puro. Parang very clever lang yung paggamit ng mga motif niya para i-end yung hanggang sa dulo, di ba? Tama. At yan, second placer pa lang yan. How much more ang ating first placer. Kaya, classmates, manatiling nakatutok dahil sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang nanalo ng unang premyo sa Sulat Sugat. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. Welcome back mga classmates. Kayo pa rin ay nakikinig sa Ikaw Naman. Kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic. At syempre, si classmate Kay. At syempre ang classmates natin from UP Writers Club. Ayan. So, kung kanina, napakinggan na natin yung third place and second place winners ng kanilang writing contest na Sulat Sugat. Ngayon naman ay mapapakinggan na natin ang nanalo sa kanilang contest. January 2014, 2:45 a.m. Diliman, Quezon City. From the first law of motion, a body at rest will remain at rest unless acted upon by an external force. Therefore, if unacted upon, said body will remain static, unmoving, rooted. J. We have written the equation over and over again. But having the tenacity to derive values from numbers does not mean having the ability to keep the answer from going back to zero. This is something we ought to have learned from the X number of times we have cancelled ourselves out. There are things we ought to have learned. Like, for example, motion in the negative direction is still motion. Point B, no matter how painful, would still be forward. Anything would have been something. Anything could have been something. And I would have taken it. Because there's nothing quite like numbness.
there's nothing quite like paralysis. And although I have always believed that change is inevitable, you have managed to convince me of the possibility of permanence, of perpetual potentiality, and you never even said a word. You never say anything. You never do anything except hold me in place. Zero displacement, when neither one is ready to stay nor ready to walk away. M. Unang gantimpala sa contest namin ay si Niobe Verena M. Vidal, second year BA Comparative Literature. Wow. Akala ko math major yung nanalo. Or physics. Joke. Akala ko rin, it was an intellectual no? Totoo, yung mga nanalo natin ngayon, yung isa kumikem, ito Oo. naman kumi-physics and math, Grabe, ang ganda. No wonder first placer to, di ba? Totoo, short siya, pero damamot talaga, di ba? Short but bittersweet. True. So, question ulit sa ating guests, So, ano yung impression nyo naman or reaction dun sa piece na ito? It was pretty cool since, diba, like, it's love. Like, it's something na you can't explain. And then, yet, ang first placer natin, nagawa niyang i-incorporate ang math and ang science dun sa piece niya. So, talagang, lahat ng media magagamit mo for love Totoo yan. Tsaka maganda rin yung pagka-negative ng permanence. Usually kasi 'di ba paghabang buhay na ang pagmamahal, dapat ayos na 'yun Pero dito naging bad thing, naging static sila. Parang walang growth. Stagnant. Totoo yan. So, ayun, bakit nga ba siya nag-stand out naman para sa inyo? Yeah. Well, nung binasa ko yung long list, tapos nakita ko tong piece, talagang na-feel ko yung, yun nga, sabi ni Chubbs, usually pag love, you think na pag forever, it's a good thing. Pero with this one, it wasn't. So that really outlined the heartbreak para sa akin na you were already forever, but that wasn't even enough. And now you can't move forward or move back. That was painful for me. Wow, totoo. I like the analogies sa physics, di ba? Totoo yan, tsaka sobrang damang-dama yung frustration despite love nga, di ba, na parang ito yung kakaibang heartbreak kasi usually pag sinabing ang heartbreak, iniwan or hindi ka rin mahal nung mahal mo. Pero this one is a different kind of heartbreak naman na nandyan nga siya pero not growing and not moving at all. And hindi lang sa romantic love, pero sa maraming pag instances maa-apply yung feelings ng person regarding paralysis, di ba? Yung neither here nor there, no sign kung gagalaw, di alam kung ano nang susunod na mangyayari and all. Totoo yan. So, ayan yung mga nanalo na tatlong placers natin sa writing contest nga ng UP Writers Club na pinamagatang Sulat-Sugat. So, Maraming salamat UP Writers Club. May ipa-plug ba kayo? And we would like to thank again our sponsors, Remnants Thrift Shop, Webs Lights and Sounds, our org partners, UP Association of Political Science Majors, and UP Deutsche Verein. Special thanks to Likhaan UP Institute of Creative Writing for making the whole event possible, and of course, our media partner, DZUP. Ayan. So, ayan. Nagkaroon tayo ng In the Spotlight ngayon. At ang ating In the Spotlight question of the week ay... Ano ang pinakamasakit na kabiguan? Grabe naman. A day before Valentine's Day, ito pinag-uusapan natin. Sige, ito na ating In the Spotlight. In the Spotlight. Sabi ni classmate Mary Joy Fernandez, yung hindi mo na-reach yung goal mo kasi tinamad ka. True, di ba? Ibang klaseng kasakitan nga naman ito, no? Spotlight. Sabi ni classmate Jarina Delis Toralba, kapag mapupunta lang sa ibang hindi naman nagsikap yung pinaghirapan mo. In the Spotlight. Sabi naman ni classmate Bea Patricia Devesa, yung lahat na ginawa mo, todo effort, pero wala pa rin. Heartbreak. Applies to a lot of things, haha. Hugot!
In the spotlight. Sabi ni classmate Christine Josalva, yung nandyan na pero hindi mo makukuha kahit kailan or yung hindi ka na-appreciate lalo na kung sobrang na ginawa mo para sa iba. Huhu. #hugot with poot. Sobra na ito, guys. Sobra na ito. Grabe na to. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Tesalonica Gayanes, yung pumila ka for a class tapos biglang nung ikaw na yung nandun sa enlistment center, walang swak sa skin mo. Oh my gosh, na alam ko tong feeling na to. Sobrang sakit nga nito. Actually, sobrang sakit. In the spotlight. Sabi ni classmate Lorraine Tapia, yung may kahati ka sa bagay na dapat sa'yo lang. Sakit nga, no? Parang, ano ba? Ano to? Sana dalawa na lang puso ko. Sana dalawa yung puso mo. Para hindi na Puso namin mo. kailangan maghati, di ba? In the spotlight. Sabi naman ni classmate Christian Jessie Desolok, yung na-realize mong may chance sana, kaso dahil sa kung ano ay bigla itong nawala. Wow, ganyan na yan In the spotlight. Sabi ni classmate Cholo de la Cruz, yung mangungulangot ka tapos wala ka namang nakuha, dumugo pa ilong mo. Sakit. Pasintabi pa sa mga kumakain. Sino to sumagot na ito? In the spotlight. Sabi naman ni classmate Lara Dulay, yung na-realize mong nasa na pala, kaso medyo dense ka, ayun, nawala tuloy. Aww. Oh. In the spotlight. Sabi ni classmate Reg, yung mga I tried so hard and got so far but in the end, it doesn't even matter. Moments, huhu, tapos tagos sa bone marrow, going bulalo, please. Parang kanta yun ah. Parang kantas naging bulalo. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Christian Guerrero, yung ginawa mo lahat, minahal mo na at pinagkatiwalaan mo tapos may kahati ka pala. Ayun, #laslas na. Wag naman. In the spotlight. Sabi ni classmate Thompson Go, yung nag-post ka sa group page mo tas nakailang scene by na, hahaha, joke lang. Yung binuhos mo na ang lahat ng oras mo sa isang bagay tas in the end, you realize it's just not meant to be. At yan ang ating In the Spotlight! In the spotlight. Sa akin, ang pinakamasakit na kabiguan is yung mag-effort ka talaga and wala, yung sobrang effort na alam mong dapat may nag-pay off pero walang nag-pay off. Ikaw, classmate K. Para sa akin, ang pinakamasakit na kabiguan ay yung walang naging, parang ganun din, parang walang naging resulta after all. Parang hindi lang siya in love or with anything, in studies, in friends, ganyan. Parang todo effort ka na pero in the end, parang, aww. At syempre, tanongin natin ating mga Writers Club classmates, ano ang pinakamasakit na kabiguan? Isa-isa to okay? Go! Oh my God. Okay, hindi siya about love. Pero, pinakamasakit na kabiguan, nag-crave ka ng pagkain, tas allergic ka pala. Di mo pwedeng kainin. Ang sakit. Ang sakit. Para sa akin naman, yung mga bagay-bagay na parang ayos naman, tapos bigla na lang mawawala, walang pasabi man lang. Siguro sa akin yung mga bagay na pinapangunahan ka ng pride mo. Tapos sa huli, talo lang lahat.
Anong masasabi ng sige. Yun na lang. Okay. Oo nga, medyo may iba't ibang areas kung saan parang Oo. nabibigo tayo. At At masakit saka, nga naman yun, diba? Mayroon din gustong sabihin yung ating kasama dito kanina from Writers Club, si classmate Justine. Sabi niya, pag gumawa ako ng joke tapos walang tumawa. Masakit nga yun. Masakit Lagi nga naman yun. yun. Hindi lang masakit, kundi nakakahiya din. Totoo. Feeling ko mas nakakahiya kaysa mas masakit. Joke. Tama. And syempre, huwag kalimutan guys, bukas, Student YO Universe. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle. The only org that goes on air. At syempre, next week ay ang ating pre-USC election special episode. So, election na. So, manatili tayong nakaantabay para sa ating i-interviewin. Yes. Kaya tutok lang. And syempre, kung kayo may talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radiodrama, o kahit original na komposisyon ng mga awitin, maaari nyo itong ipadala sa ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming mga susunod na episodes. Ayan. and yes, syempre, College Collision 7 Reactivate Finals na. Meron tayong mga nakuha from our live auditions. Oo, meron tayong 7 bands na magko-compete para sa finals nga. At, syempre, meron tayong special guest. Nako, sobrang galing nitong special Oh guest my natin. God! Ang guest natin sa College Collision 7 ay ang Up Dharma Down! UDDOM! Meron itong 1 hour na performance nila, at syempre kasama nga, bukod yun dun sa 7 magagaling rin naman na banda na tutugtog. Tama. Promote OPM. Punta na sa Reactivate College Collision 7. Ito ay sa March 2014. Yes. And, Kontrakultura. Ngayong Valentine's Day, may nagbabalik. Papakiligin ka uli, papaibigin ka uli. Nagbabalik ang pinakamalaking gabi sa UP Fair concert scene ngayong Love Month. Kontrakultura 3, Born for Love featuring Yang Constantino, Quest, Sabadao Boys, Freestyle, at marami pang iba. Kaya naman, it's love, love, and more love para sa gabi ng Valentine's Day sa UP Sunken Garden, February 14. Para sa updates at ibang detalye, bisitahin lamang ang facebook.com/kontrakultura UP Fair 2014. Ito ay handog ng UP Students of Destiny sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka. And syempre, sa lahat ng hugot, wag nang patagalin ang mga hugot na yan. At dahil bukas na ang Valentine's Day, enjoy, love yourself, love your loved ones. Happy Valentine's Day. Yes. And syempre yan mga classmates, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ito inyong classmate na si Dominic. At ako ang inyong classmate na si Kay. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.